Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling nagbigay ng direktiba sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na pigilan ang pagkalat ng fake news. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Dapat nang matigil ang paglalapan ng fake news. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng isinagawang sectoral meeting sa Malacanang kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi na biro at kailangan na talagang bigyan ng pansin ang pagkalat ng peking balita dahilan upang mag-issue ng gayong kautusan ng Presidente. Kahit na niyang ibang mga firms mula sa ibang bansa ay nagsasabing dumarami talaga ang fake news sa Pilipinas na ayon kay Attorney Castro ay walang buting idudulot sa gobyerno. Hindi lamang niya sa pamahalaan ang negatibong epekto nito kundi pati na sa ekonomiya, ganun din sa taong bayan. Madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Kaugnay nito ay suportado ng Malacanang ang binaong Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police sa gitna din ng pagpapakalat ng anyay mga fake news peddlers ng disinformation kasunod ng matagumpay na pagkakaaresto sa tatlong nasa likod ng pagdukot at pamamaslang sa Chinese national na si Anson Ke. Ayon kay Castro, pilit na pinalalabas ng mga nagpapakalat ng fake news na pawang fall guys lamang ang mga dinakip na suspect. Nakakadismayaan niya ito lalo't ang pinalalabas ng fake news peddlers ay nagbabalita ng maling impormasyon ang gobyerno at ang mainstream media. Dahil dito, umaapela ang palasyo sa lahat ng Pilipino na maging responsabling social media content creator at magtulungan sa pagsugpo sa fake news. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo na sugpuin ang fake news na ito. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Hindi ikinabahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakabagong survey ng Pulse Asia kung saan bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing tiwala sa pamamahala ng Presidente. Ayon sa Malacanang, hindi mapapahinto ng anumang survey ang pagtatrabaho ng Pangulo at anumang rating ang kanyang makuha ay tuloy-tuloy lang ang hakbang ng administrasyon sa pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Tingin naman ng Malacanang posibleng resulta ito ng pagkalat ng fake news. Una nang sinabi ng DSWD na palalawigin pa ang Walang Gutom Project mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy din ang mga job fair para mabigyan ng pagkakataon ng mas maraming Pilipino na magkaroon ng disenteng kita. Sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, lumabas na tumaas ang bilang ng mga Pinoy na may trabaho nitong Marso kumpara noong Pebrero. Nabawasan naman ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news,